Ang swerte naman ng LA Lakers bukas sa laban nila kontra San Antonio Spurs. Pero bago yan, Desmond Bane pinagmulta ng NBA. Sa naging laban nga ng Orlando Magic kontra dito sa New York Knicks, may isang play nga dito kung saan may kawirduhang ginawa itong si Desmond Bane mga idol. 6-minute mark ng 4th quarter at lamang pa ng 11 points ang Knicks, na steal ni Mikal Bridges ang bola at maganda nga ang posisyon ni OG Anunoby sa pass break. Kaya naman, kagad niya nga ditong pinasa ang bola, pero parang dumulas nga ito sa kamay niya. Dito na nga ito nakuha ni Desmond Bane, pero nang makita niya nakahiga si Anunoby sa labas ng court, walang ano-ano ay bigla na lamang niya itong binato. Hindi nga nagustuhan ni OG ang ginawa na ito ni Bane, kaya naman tinulak niya ito. Makalipas nga ang 24 hours matapos ang kanilang laban, ngayon nga ay pinagmulta ng NBA si Desmond Bane dahil sa ginawa nito kahapon. Hindi lang ito ang unang beses na ginawa niya ang ganitong bagay mga idol. Last month nga sa laban ng Magic kontra Atlanta Hawks, matapos niyang maisablay ang kanyang 3-pointer, na libre nga sa kabila si Onyeka Okongwu. Easy 2 points na nga sana yon, pero hinawakan nga ni Bane sa braso si Okongwu at napahiga nga ito sa sahig. Pero bigla nga nitong hinampas ang bola na para bang ginawang volleyball. Syempre dahil sa ginawa niyang yan, muntik pa nga magkagulo ang kanilang mga players. Pero para sa inyo mga idol, tama lang ba na pinagmulta ng NBA si Desmond Bane dahil sa mga antics nito sa court? Habang tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers, bukas nga mga idol, makakaharap ng LA Lakers ang San Antonio Spurs sa NBA Cup Quarterfinals. Kung sino nga ang mananalo dito ay siyang aabante sa semifinals. At may dalawang good news nga po para sa Lakers. Una nga ay kumpletong maglalaro ang lineup ng LA bukas mga idol, at isang player nga lang po ang hindi maglalaro sa kanila dahil as of now, si Marcus Smart lang ang nakalagay na out para sa Lakers. Ang pangalawa namang good news mga idol ay hindi maglalaro sa Spurs ang alien na si Victor Wembanyama due to injury. Kaya naman, sobrang swerte nga po ng LA Lakers dito mga idol dahil mawawala nga po ang first option ng Spurs sa kanilang team. Ito na nga po ang pagkakataon nila para umabante sa semifinals ng NBA Cup. Pero wag pa nga din sila magpakampante dahil madami nga pong gwardiya ang San Antonio Spurs na magagaling gumawa ng puntos. Ito na nga din po ang pagkakataon ni DeAndre Ayton na maghalimaw sa ilalim ng basket dahil mas makakagalaw na nga ito ng maayos dahil wala nga ang katapat niya na si Wemby. Kailangan nga din ng LA na maging pisikal at kailangan nga din nilang sipagang dumepensa. Kung hindi nga po nila yan gagawin, po pwede pa nga masilat ng San Antonio Spurs ang panalo bukas. Sa tingin ko nga mga idol, ang magiging X-Factor sa game nila bukas kontra San Antonio Spurs ay itong si DeAndre Ayton. Kapag nga gumawa ito ng double-double performance, matik mauuwi ng Los Angeles Lakers ang panalo at sila nga ang papasok sa semifinals ng NBA Cup. Sa tingin nyo mga idol, sino kaya ang mananalo bukas sa laban ng LA Lakers kontra dito sa San Antonio Spurs?